ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Wonder of Thank You. Sa Luke 17 verses 12 to 18, meron pong isang napaka-importanting istorya na ang kahulugan nito dapat hanggang ngayon sa buhay natin nagkakaroon ng relevance. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Isa pong mahalagang kwento na dapat nating kapulutan ng aral. Napakaraming may ketong nung panahon ng Panginoong Hesus. It might have been the horrible hygienic situation, the impoverishment of the people, terrible lack of nutrition, at saka yung hindi nila alam yung science under and beneath this horrible illness. Maraming may mga ketong. So, in this particular instance, there were 10 of them, and one of them was a Samaritan. You know, the Jews considered the Samaritans as second-class people. Parang malayo yan sa Diyos, mga mestizo yan, nahaluan ng mga foreigners. So, they were considered inferior. As the Lord gave them what they wanted to get healed, only one came back para magpasalamat. At yun pa yung Samaritan. At sabi ng Panginoon, hindi ba 10 ang pinagaling, ba't isa lang itong bumalik para magpasalamat? At yung pang Samaritano. The Lord put great importance to thanksgiving and to saying thank you. That's why this must be important to all Christians. Spirituality should translate into thoughts, actions, deeds, into sounds, letters, shapes, colors. And in this case, the wonderful sound, the wonderful phrase, thank you. Ang ating mong pag-aaralan, the wonders of thank you. Ang mga kagilagilala sa bagay tungkol sa pagpapasalamat. Ama namin sa langit, sa salamat sapagkat kayo'y Diyos na nakaunawa sa amin. Mataas ang expectation nyo pero nakalaan kayong magpatawad sa mga hindi nakakaabot nito, sa mga kinakapos. Patawarin niyo po kami, linisin, hugasan sa aming mga kasalanan. Dinadala namin sa iyong paanan, Panginoon, ang mga karumihan ng aming isip, ng aming labi, ng aming puso, ng aming buhay, ng mga gawa namin. Ganon din ang karumihan ng mga dapat ay ginawa na hindi namin ginawa. Linisin niyo po kami at patawarin, gawing karapat-dapat na lumapit sa inyo at nawa, Panginoon, pagpalain niyo po kami. Pagalingin niyo ang karamdaman ng aming mga katawan, ng aming isip at emosyon, at palinawin ninyo ang aming pag-iisip nang sa gayon, hanggang sa kaliit-liit ang bahagi ng aming buhay, maging tunay kaming nagbibigay sa inyo ng papuri. Teach us, Father, the beauty of thanksgiving, the wonderful aspects of it, and what we can do to even make it more and more applicable in our lives today. Comfort us, Father, from all our afflictions. Make us comfortable from all discomforts that life gives us. Panatilihin mo pang aming isip, Panginoon, na nakatuon sa inyo. Patalasin yung isip namin ng makaunawa. Patahimikin niyo ang kalooban namin ng marinig kayo. At nawa, Panginoon, mangusap kayo sa bawat isa sa amin. We commit this whole activity to you, asking you to preside and asking you to be the speaker. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord, Jesus Christ. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks. Iyan at ang napakarami pa mga verses, both in the Old and the New Testaments, will always remind us to be thankful. Laging magpasalamat,
At hindi lang mag-isip ng pasalamat, kundi bigkasin ang pasalamat, ipahayag ang pasalamat, at patunayan ang pagpapasalamat. Ngayon pa lang, nais kong isipin natin mga kapatid, ang mga unang dumadapo sa inyong isip na mga dapat nyo ipagpasalamat. Mga dapat nating ipagpasalamat. Dami nating dapat ipasalamat na buhay pa tayo, na may nagmamahal sa atin, na may minamahal tayo, na may kinakain tayo, na tayo ay naituwid, napalo. Lahat, ang dami nating dapat ipasalamat. Thank you is wonderful because thank you is a vocal expression of gratitude. Hindi sapat na tumatanaw tayo, hindi sapat na nagpapasalamat tayo sa ating diwa, sa ating isip, dapat sinasabi ng ating bibig. Hindi tayo dapat kuripot at matipid sa pagpapasalamat. Why? Because words are powerful. The spoken word is very powerful. Hindi ba pag may nagsalita ng masakit, nasasaktan nga kayo? Kumisan may nagsalita lang ng isang magandang salita, ang saya-saya nyo na maghapon, lalo at mahal nyo sa buhay yung nagsalita. Hindi ba meron lang dapat sinabi na hindi sinabi, papuring hindi binigay, pasalamat na hindi binigkas, kumisan sumasama ang ating loob. Napakamakapangyarihan ang salita na binibitawan ng labi. Matthew 12:37, "For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." So sa salita, tayo mapapawalang sala, at sa ating di mga salita, maaring tayo ay mausig. Proverbs 18:21, "The tongue has the power of life and death." Kaya napakaraming taong pwedeng bigyan nyo ng buhay sa magandang salita lang at patayin ninyo sa masakit lamang na salita. Na bagamat buhay ang kanilang katawan ay napatay na ang kanilang emosyon, namatay na ang kanilang pag-asa dahil lang sa salita. Sabi ni Jean-Baptiste Massou, "Gratitude is the memory of the heart." Na ang talagang puso na marunong makaalala, ang naaalala niyan ay mga pasalamat, mga utang na loob na dapat ay kilalanin at ipahayag. So that's wonderful about Thanksgiving. It's powerful. And thank you is the logical punctuation to receiving good and goodness. Di ba yung punctuation, naglalagay ka ng comma, naglalagay ka ng period? Pag nakatanggap tayo ng kabutihan, nagawan tayo ng mabuti, ang pang-period dapat doon para matapos yung activity, pasalamat. Kulang yung buong proseso ng tayo'y nakatanggap ng mabuti, nagawa ng mabuti, kasi hindi tayo nagpasalamat. Isa sa laging pinasasalamatan ni Paul ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Bakit? Ang mag-asawang ito'y kumukupkup sa kanya, sumasama sa kanyang mga biyahe, at sumusuporta pa sa kanya. Romans 16:3-4, "Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them." Laging nagpapasalamat si Paul sa mga taong kumupkup sa kanya, tumulong, nagbigay ng kanilang kalinga at kung ano-anong suporta. Napakahalaga na pagka mayroong ginawa ang tao, kung may tennis, nag-serve siya ng bola, papuluin mo yung bola para bumalik sa kanya. Pag may gumawa sa'yo ng mabuti, ang balik mo nun, pasalamat. Kulang, walang laro, hindi nakukumpleto ang cycle pag hindi tayo nagpapasalamat. Another wonder of thank you is that thank you is the poor man's currency. The poor, the weak, those who cannot afford to pay back, pay with thanksgiving. Pag may ginawa kayong mabuti, mga kapatid, sa isang tao na mahirap, hindi niya kayang magsukli. Hindi niya kayang magbayad. At nagpasalamat sa inyo ng taos-puso. At dyan natin nakikita yung mga taos-pusong pasalamat galing sa mga mahihina, mahihirap, mga walang lakas, walang maipagmamalaki. Yan talaga ang pag nagpasalamat, napakataos-puso. Pag nagpasalamat sila, at kayo yung gumawa ng mabuti, mabuting isipin ninyo, bayad na sila. Na yung kanilang pasalamat ang bayad kasi wala silang ibabayad na iba. Sapagkat kung hindi natin ituturing na ang kanilang pasalamat ay bayad na, lulubog sila sa utang sa atin. Tayo naman yayabang at lalaki ng lalaki ang ating loob na sila'y apihin ng apihin, ipatawag kahit anong oras, alilain, kawawain, kasi may utang na loob sila sa atin. At yan ang isa nating dapat suriin sa napakaganda nating kaugalian na pagtanaw ng utang na loob. Kung tayo ang nakakakita ng pagtanaw na yan, hindi tayo umaabuso sa isa't isa.
Kaya sa ating wika, pag sinabing salamat po, anong sagot mo? Wala pong anuman. Parang kahit na ibinigay mo yung kamay mo, yung paa mo, yung pera mo, walang anuman. Kasi sabi mo, wala yun. Huwag mong isipin. Huwag mong isiping malaking bagay. Kasi ayaw mo siyang sobrang lumubog sa kahihiyan, sobrang malubog sa pagkakautang sa'yo ng loob. Kaya, nung maunawaan ng mga foreigners, lalo na mga sumakop sa atin, yung utang na loob institution, ginamit nila yan laban sa atin. So, utang na loob natin sa sambayan ng Kastila, na binigyan tayo ng ganito, binigyan tayo ng ganyan, binigyan tayo ng simbahan, binigyan tayo ng munisipyo, binigyan tayo ng hari. So tatanawin mo yung utang na loob yun. Kawawain ka ng kawawain, dapat baw ka lang ng baw dahil may utang na loob ka. The misuse of utang na loob. Utang na loob mo sa Amerikano na sinakop ka dahil nagpatayo sila mga eskwelahan, mga kalsada, etc., etc. Ginamit yan ng maraming mga foreigners at patuloy yan na ginagamit ng maraming mayaman ngayon sa Pilipinas. Mga asenderos, may mga kumpanya, mga employer. Utang na loob mo na in-employ kita sa factory ko. Never mind na 10 hours ka nang nagtatrabaho dyan, ang bayad lang 8. Never mind na underpaid ka naman pero may utang na loob ka. Kasi ang mga mahihirap na Pilipino, sobra na tayong na bihasa na tumatanaw ng utang na loob. Kaya nagpapakakawawa ka, nagpapakapi-api ka. Kaya sinasabi natin, because Jesus liberates and the Spirit of God liberates, kung tayo yung gumagawa ng mabuti sa mahirap at nagpasalamat sila at taus-puso, huwag nyo nang isipin na may utang pa sila sa inyo. Ang kausap ko dito ay yung gumagawa ng mabuti, hindi yung ginawan. Na ginawan ka ng mabuti, nagpa-thank you kasi mo, bayad na yan, nag-thank you na ako sa'yo. Hindi yun ang kausap ko. Ang kausap natin, yung gumawa ng mabuti. Para hindi na siya sumingil pa ng sumingil kasi kawawa na nga yung mahirap. So, the poor man's currency is thank you. Sa Acts 3:8, isang napakamahirap na tao at walang kalakas-lakas, ang wala namang magawa kundi nagpasalamat. When the paralytic was healed by Peter, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God, giving thanks to God. Ano nga naman ang pwede mong ibigay sa Diyos? Kundi pasalamat, papuri. Kaya tayo ngayon sa ating buhay, mayaman ka at mahirap, economically speaking, ginagawan ka ng Diyos ng mabuti, you must jump and walk and praise God and thank God. Kasi yun ang ating sukli sa kanyang kabutihan. Thank you, while it is a poor man's currency, is the rich man's humbling and gracious expression. Kung ikaw naman yung mayaman, ikaw ang makapangyarihan, kadalasan nga hindi na nagte-thank you yung iba eh. Ang lala dito sa Pilipinas lalo. Nakikita ko yan sa marami kong paglalakbay. Yung mga gwardiya na nagbubukas ng door, na hindi naman pinapasalamatan yun na, mga pumapasok na mga empleyado. Kala mo mga mayaman, yung mga empleyado din naman, iba lang yung suot, polo barong. Yung gwardiya, iba lang. Pero pare-pareho lang namang swelduhan niya, akinsit katapusan. Kaya yabang pag dumadaan sa mga gwardiya ganyan, hindi ba lang magpasalamat? Sinalbihan ng waiter, sasabihin ng waiter, thank you, pag aalis na, hindi mo lang i-acknowledge. Meron pa ako nadidinig, sasabihin sa waiter, you're welcome. Ano magandang sagot pag sinabi sa ng waiter, thank you too. Dahil naglingkod ka naman sa akin eh. Salamat, di mo duniran yung sopas ko. Salamat, di mo nilubog yung daliri mo mula sa kitchen hanggang dito. Diba? Salamat at hindi mo nilagyan ng ipis. Nagpapasalamat ka rin. Yung naglingkod sa'yo, siyempre inuutos sa kanila ng kumpanya to say thank you, pero hindi mo nasasagutin yun ng you're welcome. Parang ikaw na lang naman ang gumawa ng pabor sa kanila, samantalang naglingkod naman sila sa inyo. So kung mayaman ka naman, to say thank you is your humbling and gracious expression. It is a good reality check. It is a good reconnection with what is humble and what is God-glorifying. Nagpapasalamat ka rin. Sa katunayan, courtesy daw is what? It is the virtue of kings. Na mas mayaman ka, mas makapangyarihan ka, mas magalang ka pa nga. Dahil hindi mo na kailangan magtapang-tapangan, hindi mo na kailangan magsikat-sikatan para ka lang abutan ng iinumin o kaya ay para bigyan ka ng silya kasi ibibigay naman talaga sa iyo yun eh. All the more that you can afford to be gracious and to be nice. Because you no longer have to compete with everybody else down there. Kaya dapat ang tao, mas tumataas ang posisyon, mas yumayaman, mas nagiging makapangyarihan, mas mapagpasalamat, mas mapagpakumbaba. Kasi hindi na niya kailangan na makihamok
at makilaban na magtapang-tapangan pa at magsiga-sigaan kasi there is no more need. Maging itong si Naaman na napakasikat na military officer ng ibang bansa nung siya ay napagaling ng propeta sa Israel. Bumalik siya, nagpasalamat. May kayabangan ito kaya nung una ayaw niyang ilubog yung sarili niya sa ilog ng Jordan. So niya, mas magaganda naman ang ilog sa aming bayan. Bakit ako magpapalubog sa ilog na yan para lang gumaling yung ketong ko? Yun ang sabi ng prophet. Di niya sinunod, di siya gumaling. Kaya napilitan na rin siya sumunod. Nagpakumbaba, inilubog niya ang kanyang sarili 7 beses sa Jordan River at gumaling ang kanyang sakit ayon sa payo ng propeta. At dahil doon siya nagpakumbaba, yung dating-dating niya na ang yabang-yabang, naka-chariot, may mga maraming gwardya at ina-expect niya yung prophet, tatayo, imimit siya sa door. Hindi siya tinignan ng prophet. Sabi ng prophet sa katulong, masabihin mo, maglublob siya sa ilog. Hindi siya hinarap. Kasi ang yabang ng dating niya. Kahit ka ba mayaman, kahit ka ba makapangyarihan, haharap ka sa man of God, ikaw magbow. Dahil yun ang nagre-represent sa Diyos. Ang nire-represent mo lang, king. Dapat marunong kang lumagay sa lugar, ano man ang kalagayan mo sa buhay. Because of the issue of who you represent. So kung ito ang man of God, edi magpakumbaba ka. At yan ang ginawa ni Naaman. 2 Kings 5:15, Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant. Servant na ang tawag niya sa sarili niya, servant nung prophet. Nung unang dumating siya, ang lakas ng dating niya, nagalit pa siya dahil hindi siya binigyan ng honor. Representative lang siya ng king niya. Ito, representative ng God in heaven. Parang nakakalito ba kung sino ang dapat magbigay ng honor doon? Even customers have to thank storekeepers. Pag bumili ka, siyempre papasalamatan ka, pasalamat ka rin. Kasi pinaglingkuran ka rin niya. Ginawang kanya rin ng mabuti. Kahit pa siya bayad, kahit pa trabaho niya yun, ginawan kanya ng mabuti. Dapat pa rin magpasalamat. Thank you is the balm that eases fatigue. The fatigue of the worker, the servant, the benefactor. Napakaraming ganyan. Yung hirap na hirap yung gumawa, pupunta ka lang sa kusina, pasalamat ka, salamat po sa mga cook. Parang napawi ang kanilang pagod. Yung nag-ayos ng mga ganito, mga ganyan, pasalamatan. Alam niyo, sa atin lang church, yung mga nag-aayos ng mga bulaklak, lalo yung panglinggo ng umaga, magdamag sila nagtatrabaho. Magdamag. Mga volunteers yun. Tapos darating pa lang yung mga churchgoers sa umaga, doon pa lang sila magsisimula magpahinga kasi magdamag sila nagtrabaho. Papahinga lang ng konti para maka-attend ang second service. Dapat kinikilala natin, salamat, ang ganda naman ng arrangement mo. Diba? Hindi yung makakarinig pa kuminsan ng mga pintas at kung ano-ano. Maganda ka pala mag-ayos, di ikaw gumawa dito. Diba? Ngayon, kung hindi ka naman gumagawa, shut up. Dahil mamimintas ka pa, hindi ka naman tumutulong. Hindi ka naman nagsusong lead, pipintasan mo pa yung song leader. Di ikaw kumanta dito para maganda. Alam mo pala kung ano yung magandang kanta. Diba? Dahil wala namang bisita sa tahanan ng Diyos. Ang bisita lang yung first time attendee. Unang beses, bisita. Pagbalik mo, hindi ka na bisita ng kapatid. No? And if you're a member of the household, you must do household chores. Natural. Iba naman yung bisita, iba naman yung ibang tao, at iba naman yung ikay kapamilya. Kailangan gumagawa. So lahat ng mga gumagawa, dapat yan, pinapasalamatan. Kayo ba umaattend ng mga Bible studies? Nagpapasalamat man lang sa Bible study leader. Pagka Sunday school, attend kang ganun, may Bible study. O pagka tapos tayuan na lang, ganun na lang. Dapat nagpapasalamat. Natatandaan ko nung isang beses na naiwan ko sa kotse ang susi. Ako yung nagdadrive patungong Batangas. I was going to speak somewhere. Tapos ako yung nagdadrive, wala ako ibang kasama. Kakain ako dun sa may tanawan. Yung may mga bula-bulalo dyan. Tapos kung ba't nailak ko, naiwan yung susi, umaandar pa naman, makina, aircon, lahat. So paano kayo ito bubuksan? Gusto ko na sanang palakulin yung salamin para mabuksan na. No? Ngayon yung may-ari nun, na may edad na siya, tinulungan niya talaga ako. At nagpatawag pa siya ng susungkit na gano'n, galing doon sa malayong bayan. Siya pa ang sumundo, sasakyan niya, lahat-lahat. Mayaman. Siya ang may-ari ng mga Grace. Ano yung mga Grace? Yung mga tinda-tindahan yan, mga bulalo.
sa Kalamba, sa Tanawan. Magkakapatid kasi ng babae yan yung mga Grace na yun at kung ano-ano. Yung tatay nila, yun yung tumulong. Kasi paano ko kaya siya babayaran? Kung aalokin ko naman ng pera, baka mainsulto. Kasi mas mayaman pa sa akin. At saka baka kawang gawa niya yon. Ngayon, kung sasabihin ko lang naman basta thank you, baka naman nag-aantay ng bayad. Tsaka naggasolina siya. Hindi ko malaman kung paano ilalagay yung sarili ko. Kaya habol-habol ko, sabi ko, Papang, paano ko ba susuklian ang kabutihan nyo? Kasi alangan naman ito magkano ho, baka may insulto, baka may doble mo. Di wala kang maibayad, no? So, alam nyo sabi niya, yung ngiti mo na yan lang, bayad na sa akin. Sabi ko, ang ngiti ko pala ay currency. Alam nyo, ang ngiti nating lahat, currency, yung ngiti ka lang, nakakapagpagaan yan ng kapwa. Sabi ko, pero, opo, yung ngiti ko nandyan na, pero ano pa po ang pwede kong gawin para maipahayag ko naman yung appreciation ko sa inyo? Pwede ko ba namang palitan man lang yung gasolina nyo sa inyong tangke? Ganyan. Siyempre, huwag ka magsasalita ng word na magkano, mga pera, kasi masakit na tenga. Sa inyo, wag na. Basta kung nandito ka sa lugar na ito at napapakain ka, dito ka kumain sa mga restaurant ng mga anak ko. Sabi niya gano'n. At yan sa tapat, gasolinahan namin yan. Magagasolina ka, tsaka nila magkarga. Alam niyo mula noon, talagang ginawa ko yun na pag magugutom ka sa lugar na yun, sa kanila kumain. Kasi nagpapasalamat ka eh. Mahalaga yung nagpapasalamat kasi cycle yan. Gumawa ka ng mabuti, gagawan mo ng mabuti, tuloy-tuloy yung cycle. Ginawan ka ng mabuti, hindi ka nagpasalamat, cut, stop na. Wala nang mangyayari. It's very important. Even si Paul, napakarami niyang sinakripisyo sa buhay, sa kanyang mga misyon. Talagang kinalimutan na niya yung sarili niyang buhay, wala na siyang ginawa kundi mag-church planting, gawin ng mga tama. Pero ang papasalamat ng mga tao sa kanya, ano ang pwede mong ibayad sa isang taong nagdala sa iyo ng kaligtasan? Ano pwede mong ibayad sa isang tao na humango sa iyo sa dilim, humugot sa iyo sa pusali? Of course, sa tulong ng Diyos. Pero siya yung human instrument. Anong pwede mong ibayad sa isang tao na yung magulo mong isip umayos? Madilim mong pag-iisip lumiwanag? Magulo yung relasyon gumanda? Anong pwede mong ibigay? Siyempre, hindi mo talaga kayang bayaran. Pero pwede kang magsukli-sukli. Ang ginagawa lagi ng mga Philippians, bagamat ang church nila ay hindi mariwasa, hindi sila tumitigil ng kasusuport kay Paul. Sa Philippians 4:14-16, yet it was good for you to share in my troubles. Yung troubles na yon, read, in my financial needs. Kasi coded yung mga lingwahe sa Bible. Eastern language yan eh. Polite. Ayaw binabanggit yung masyadong mga obvious, masyadong sensitive. So sabi ni Paul, yet it was good for you, of you to share in my troubles. Not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Nakita nyo, may mga churches din na ingrato. Kung may mga 10 lepers, isa yung nagpasalamat. Ang dami rin ni Paul na tinayong mga churches. Isa lang yung tumutulong, yung church sa Philippi. Sabi, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. So yun ang pagpapakita nila ng pasalamat kay Paul. And this energized Paul that up to his dying day, he was serving the churches. He was teaching and he was preaching and actually training people. He got energized because of only one church that was grateful. Kung lahat pa yon grateful, can you imagine the kind of energy that could have empowered him? Thank you is wonderful because thank you is a bridge over which a beneficiary can go back and pass again for future needs. Kung nakatawid ka na ng isang ilog dahil may dinaanan kang tulay, pag hindi ka nag-thank you, nag-iba yung tulay na yon. May kailangan ka na naman pala, babalik ka, wala nang tulay. Kung nag-thank you ka, tumiba yung tulay na yon, anytime pwede kang bumalik. Remember, ang pagpapathank you, hindi lang salitang thank you, kundi yung nagregalo ka man lang, nakaalala ka, naging thoughtful, nagsukli ka, nagbigay ka rin, hindi lang ikaw ang binigyan, anytime, welcome ka na naman. Paul, again, commending the Philippians in Philippians 4:17 and 19. Sabi niya, alam niyo, ikinakatuwa ko na lagi kayo nagpapadala sa akin ng support. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus.
Sabi ni Paul, alam nyo, tuwang-tuwa ako pagka kayo nagpapadala sa akin ng mga regalo nyo. At hindi lang dahil tumatanggap ako, kasi kayo nakakapag-deposito sa langit ng account na pwede nyong ma-withdraw at kusang ibibigay sa inyo ng Panginoon kung kayo ang mga ilangan. Kaya sabi niya sa verse 19, because you keep giving me your gifts, and because I am in the ministry and God looks at my work as His work, therefore those who help me, help God in effect. Ang utang na loob ko sa inyo ay nagiging utang ng Diyos. Ang Diyos papayag bang may utang siya? Siyempre, babayaran ka niya para ikaw may utang, hindi siyang may utang dahil siya ang Diyos. Sabi niya, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Now, itong verse na ito, ang dalas ko nakikita misused. Makikita mo yan sa mga poster, sa mga postcard, sa mga keychain, sa mga bookmark, sa mga paperweight. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Akala tuloy ng mga tao, automatic, that God will meet all your needs according to His glorious riches. Nakalimutan nila yung sinundan na verses. Na because you are very supportive, therefore God will meet all your needs. Magkakambal yun. Dapat nakikita mo yung buong-buong yun. That because God gave you, kasi meron ka bang pwedeng ibigay na hindi Diyos mo nang nagbigay? Saan galing? Saan mo hinugot yun? Kung hindi galing talaga sa Diyos. Dahil binigyan ka, marunong ka magpasalamat in terms of words na thank you and your gift and your kindness, then nakabukas ang iyong account, bibigyan ka niya uli. Cycle. Pag naunawa natin yung ganyang mga hiwaga, luluwag ang mga buhay natin. Kasi laging if P, then Q. Laging merong cause, then merong effect. Merong ginagawa, may bunga. Yung iba, puro bunga lang ang gusto nila, hindi naman nagtanim. Wala namang ginawa, gusto umane. Sabi ni Francois Rochefoucauld, gratitude is merely the secret hope of further favors. Ganon daw yun. Yung daw pagtanaw at pagpapasalamat, actually, pag-asa rin na may darating pa. So yung mga hindi marunong magpasalamat, hindi marunong tumanaw, akala nila matalino sila, akala nila nakaisa sila. Pero no, sila ang lugi kasi sila ang nagsara ng pinto na kamamaya sila rin yung kakatok. And they burn the bridge over which they too must pass. Thank you is wonderful because thank you teaches contentment and happiness. Yung taong mapagpasalamat, tinatablan ng sarili niyang mga salita ng pasalamat, natututo siyang sumaya, maging kontento kung anuman ang hawak niyang biyaya sa sandaling yon. Yung mga laging humihingi, laging nagrereklamo, yan ang hindi sasaya kahit kailan. These are the people who will always be discontented and unhappy. But try being thankful. Subukan niyo ito mga kapatid, pag nagrereklamo kayo sa buhay, akala niyo kawawang-kawawa na kayo, aping-api, walang-wala. Sit down, sabi nga nila, and count your blessings. Magbilang kayo ng 5, 10 pwede nyo ipagpasalamat. At nakakapito o 8 parang kayo, nabapawi na yung mga discontentment, yung unhappiness, dahil nakikita nyo, oo nga naman, marami naman akong dapat talagang ipagpasalamat. So even saying thank you has therapeutic effect. It ministers to you because your words are powerful, your words affect you. Subukan mo ang mga sinasabi mo, puro pintas, puro masama, ikaw din ang nagdadala ng mabigat. Kaya maganda yung lumalabas sa ating bibig, mga pasalamat. Philippians 4:10-11, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. Because Paul was ever thankful for all the help and the blessings he was receiving, he learned to be contented. So kung meron sa ating may problema sa pagiging kontento, magpasalamat ng magpasalamat, yun ang gamot dyan. Hindi ko sinabing maging kontento kayo sa kahit ano na lang. Ang contentment is, you have done your best. Eto ngayon yung blessing, be thankful. Pero hindi natin sinabing, wala namang nangyayari, thankful ka na, wala ka pang ginagawa, kontento ka na. No. Achieve. Do your best. And after you having done your best, this is what you get. Be contented. Be happy. Because God knows your situation. And God will be no man's debtor.
Pag may itinanim tayo, pinapaani. Pag may maganda tayong ginawa, meron tayong gantimpala. So Paul's thankful spirit taught and gave him contentment. Why else is thank you wonderful? Because thank you is the flower of a man's lips, the scent of his soul. Yan talaga ang bango ng tao, yung kanyang kakayahang magpasalamat. At ayaw ng Diyos ng mabaho. Gusto ng Diyos maganda, mabango, paliwanag, kanais-nais. At yun, ang taong mapagpasalamat, mabangoy siya sa Diyos. Because saying thank you makes a person gentle and beautiful and refined and inevitably God-glorifying. Hebrews 13:15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Ano dapat ang bunga, ang bulaklak ng magagandang mga labi? Pasalamat sa Diyos. At pasalamat sa mga tao na nagiging kasangkapan ng Diyos. We can go on and on and on, but I think it's very, very clear that we should make it a habit to say thank you. Maliit na bagay, akala natin, but it's everything. Nakita nyo, sinumbatan ni Jesus. Sabi, akala ko ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan yung siyam? Hinihingi niya. Hindi lang hinihingi hallelujah o amen o John 3:16. Hindi lang hinihingi sa atin mga memorized verses and praise and worship and offering. Hinihingi din ng tunay na espiritualidad na tayo'y maging mapagpasalamat. So mga magulang at mga anak, kayo ba nagpapasalamat sa isa't isa? O you take each other for granted that you don't even say thank you anymore? Kailangan nagpapasalamat. Alam niyo kung bakit hindi ako masyadong sold sa Mother's Day, Father's Day? Because, it was a holiday that was invented by Hallmark greeting card. No? Para makabenta sila ng mga card, umimbento sila ng holiday. At gustong-gusto na ng mga stores na may mga holiday kasi ibibili mo naman si nanay, si tatay. Kaya sometimes I am insulted by that manipulative spirit of this man-made and Western-made holidays. Tayo mga Pilipino, di ba, araw-araw Mother's Day dapat. The mere fact that you have to have Mother's Day once a year means you forget your mother 364 days a year. Dapat Mother's Day every year, Father's Day every year. Dapat ganun, Hindi yung pinipili mo lang ng holiday, ititreat mo, bibigyan mo ng bulaklak, pagkatapos kakalimutan mo na naman na isang taon. Anong katuturan nun? So yung mga nation, mga societies na guilty for neglecting their parents need that holiday. Para one day treat, and that already makes me feel good to neglect you one more year. Ngayon, itinitreat nyo special day, tapos araw-araw naalala nyo pa rin, di maganda na may Mother's Day. Pero kung gagamitin mo pampalit para pwede mo siyang limutin sa ibang araw, that's when I don't agree with this kind of holidays. So sometimes you notice we don't really make a big deal out of this. Sino nga ba may sabing sa ganung araw, Mother's Day? Sino umimbento? Diba? It's commercial establishment that invented that. Pero maganda na maalala natin mga magulang natin lagi. Pero nagpapasalamat ba tayo sa mga magulang? Hindi lang thank you nanay dahil pinanganak mo ko. Samahan mo ng cash. Diba? Yung thank you Paul, may kasamang cash may kasamang regalo. Kasi ng tunay na pasalamat, hindi lang salita. May salita, tapos may kahon. May sobre. Ganon din yung mga pasalamat din sa mga anak, ang mga magulang. Minsan, hindi tayo nagpapasalamat sa mga anak. Yung kasing nakaraang generation, parang napakalaking pagbabana mula sa yung dambana na sabihin mo sa anak, thank you. I love you, anak, parang hindi masabi. Yung mga bagay na yan sa culture natin ang hindi ako masyadong palo. Yung mga magulang na poon, na hindi makayakap, hindi makapagsabing I love you, hindi makapagsabi ng thank you. Dapat matutunan natin yon. Lalong-lalo kung tayo ay mga anak ng Diyos. Yung mga bahagi din yung kultura natin na dapat yan baguhin, mas improvein pa. Yung sobrang distance ng magulang sa anak. Kailangan yon maiba. Mga mag-asawa, kayo ba ay nagpapasalamat sa isa't isa? Dapat. Hindi yan nalilimutan. Matapos kayong mag-minister to one another in romantic love, thank you. Dapat naman. Di ba? Kakapagod yata yung kanyang mga misyon sa buhay. Kaya kailangan pinapasalamatan ka rin. Thank you. Mga magkakapatid ba nagpapasalamatan? Thank you. Magkakaibigan. And even professionals in the office. Thank you. Hindi ko muna sa job description niya, nadalhin dito sa mesa mo yung papel, gagawin na lang niya without being thanked. And we should thank strangers. Nabanggit na natin yung sa mga waitress, mga waiters, thank you. Pag nagpasalamat sila, sabi mo, thank you too. At lagyan mo ng tip.
Mga security guards, mga doormen sa mga hotel, pasalamatan. I still have to see people na bumababa ng bus, nagte-thank sa driver. Thank you, mamang driver. Diba, ang sweet naman. Kailangan maganda tayong kumilos, lalo mga anak ng Diyos. Yung mga janitor na dinadaan-daanan nyo, gusto-gusto nyo, ititigil yung trabaho, dumadaan kayong ganon. Parang nahawi ang dagat, dumaan si Moses. Para kakusino, kondesa, titigil. Imbes sabihin mong, thank you, ang linis ng sahig natin. Nagpapasalamat tayo sa mga teachers. Kahit teachers sa school, kayong mga estudyante, pagka nag-ring, takbuhan na. Pasalamat sa teacher. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ang ating mga katulong sa bahay, thank you. And better, thank you with a tip, with an envelope, with a gift. Mga kapatid, malalaman ninyo kung handa kayong magbigay, kung sa inyong mga bag, lagi kayong may mga sobre, kahit gamit na, whatever. Pero nice sana kung magandang sobre, meron man lang dong 100, 500, 200, 1,000. Tapos kung talaga naka-encounter kayo ng dapat bigyan, kamag-anak, isang matandang matagal yun na hindi nakikita, meron kayong biglang ibibigay, that means you're ready to minister. Yung ever ready. Yung nandyan talaga. I-color code nyo para alam nyo, ay napabigay yung 1,000 sa pang 200 lang, no? Color coded. Diba, buwi-bawi mo, teka, mali ang nawala na yung ganda ng pagbibigay mo, no? Dahil hiniyang mo pa sukle. Maganda yon. Lalo kung meron naman kayong cash, pwede nyong gawin. Marami sa inyo, kayang-kaya nyong gawin yon. Kaya lang, minsan hindi natin isip dahil busy tayo Pupunta ka sa probinsya, dadalaw ka sa mga kamag-anak, meron ka na agad. Pag nakita mo si Lola ganon, si Auntie ganyan, na naku, pinasusukan niya nung bata ka, no? Yung talagang hindi niya malimot-limot yun, lalo ngayon na yumamang ka na, lagi, pinapaalala niya siyempre yun. Alam niyo, ibig sabihin nun, siyempre naman, the envelope. Konti namang pabuya. Lalo yung matatanda, wala naman sila mga income, dapat laging binibigyan. Hindi yan masama. Napakaganda niyan, lalo't pinagkakautangan niyo naman ng loob. Saan nyo ipapakita ang pagkakristyano? Sa mga verses? Sa paninira sa ibang relihiyon? Sa paggagaling-galingan? No. Sa mabubuting gawa, sa maliliit na bagay. Sabi nila, let your light shine before men that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Thank with words, with action, with deeds. 1 Timothy 5:17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Yung double honor dyan, ibig sabihin double honorarium. Lagi nila ikinukubling salita because they want to be polite, especially in the religious writings. They don't want to mention these things, but those original readers understood what they meant. Sabi niya, kailangan huwag niyo pinapabayaan ang mga yan. Kaya naalala natin si Naaman, nagpunta siya sa propeta, nagdala siya ng kanyang mga handog. Ngayon, sa mga pinapasalamatan, mga kapatid, halimbawa, kayo naman yung pinapasalamatan, acknowledge the thanks being given you. You may say, you're welcome, or it's equivalent. Huwag niyong baliwalain, huwag ka na magpasalamat, wala naman yun. Salamat sa pinakain, konti nga, malamig pa nga, panis pa nga. Yung, hindi natin kailangang maliitin yung ginawa natin na pinapasalamatan. Kasi minamaliit natin yung Diyos na nagbigay sa atin nun para maibigay natin sa iba. Kasi marami sa atin mga kapatid, ito, sanay na sanay tayo magpasalamat. Sanay tayong pumuri. Pero hindi tayo sanay na papasalamatan. Hindi tayo sanay na pupuri. Hindi natin malaman ang gagawin pag tayo yung pinupuri. Kaya lalaitin natin ang ating sarili, babaliwalain natin ating yung nagawa, dahil hindi natin alam how to behave. Just be a gracious recipient of the thanksgiving. So, ay, salamat. Salamat naman sa Diyos at in-enable tayong makatulong. You are welcome. Kung gusto mo sabihin, walang anuman, hindi ko yan ininda, sige, I enjoyed giving it. Pero huwag niyong baliwalain yung ginawa niyo. Ang hirap-hirap nung ang daming handa, salamat po sa handa niyo. Konti nga 3 baka na nga itinumba, konti. No? Ang ganda po ng bahay niyo, ang liit nga Ba't hindi mo na sabihin, ako rin nagagandahan, salamat sa Diyos, binigay niya ang bahay na ito. Hindi tayo komportabling napupuri. This is a colonial heritage. Sanay kasi tayong nilalatigo, pinapatapakan sa mga kabayo, nilalait, iginagapos, ikinukulong, binubuisan. Kaya pag napasalamatan ka, di mo na malaman ang gagawin. Yan isang dapat baguhin sa ating mga kostumbre. Lalo kung tayo ay mga anak na ng Diyos, we were set free. No? So, pag sinabi, ang ganda naman ng damit mo, mura lang yan. Hindi ko naman tinatanong ang presyo. Sabi ko, maganda. Oo nga, nagagandahan din ako. Thank God. Ano bang masamang ganon?
Yan ang dapat alisin yung mga dramang bukid na para kang bulating kinakagat ng mga langgam, oras na napuri, hindi malaman ang gagawin. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos, we must thank God. Kung may napupuri sa atin at may nagagawa tayong mabuti. Give glory to God and always be thankful to God, who is the source of all good things. Gusto kong hamunin tayong lahat sa pagwawakas. Baka may nalilimutan kayong pasalamatan. Sino man yon? Nagiging instrumento ng Diyos para kayo pasayahin, para kayo bigyan ng pag-asa, bigyan kayo ng companionship na mga kailangan sa buhay, dapat tayo mapagpasalamat. Hindi nakakawala ng pagkalalaki nagpapasalamat. Akala mo, mama ka, hindi ako magta-thank you kasi mama ako eh. Lalong ang mama mo nga, kung kaya mong magpakumbaba, magpasalamat. Ano bang ibig sabihin ng lalaking matibay? Yung kaya niyang ipakita yung kanyang humanness. Hindi ka insecure about your own self, and you can say thank you, you can do tender things. Baka tayo may nakakalimutan. Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na talaga namang bagay na bagay pasalamatan. At salamat dahil kayo dumami in terms of people around us who become extensions of your hands, your goodness, your kindness, that we receive many forms and shapes and colors and sounds of your goodness through people around us. Salamat po. Dalangin namin, Panginoon, maging sensitibo kaming laging kumikilala ng pagpapasalamat, na kami ay nagsusukli, nagbibigay ng dapat, at kami man kung pinasasalamatan, maging gracious recipients of such nice words. Na huwag naming tanggihan, huwag naming itatwa, tanggapin namin. Kalakip ang pagpapasalamat sa inyo, na di man kami dapat. Binibigyan nyo kami ng pagkakataong maging daan ng magagandang bagay tungo sa ibang tao. Salamat po sa lahat ng tao nagmamahal sa amin, umiibig, tumutulong, nagtutuwid. Salamat sa mga tao nagiging kasangkapan nyo para kami ay i-bless sa iba't iba at maraming paraan. Ituro mo sa amin, Lord, to be grateful. Na huwag kaming matulad doon sa siyam na hinahanap ng Panginoong Yesus dahil hindi man lang bumalik para magpasalamat. Turuan mo kami na magpakatao, lalong-lalo taong nilikha sa wangis mo at taong tinubos ng dugo na iyong anak na si Jesus. Na ang aming pagiging pagkatao, maging marangal kami, marunong tumanaw, marunong magpasalamat. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, mag-isip-isip. Kung merong tayong pagkukulang kanino man, ihingi natin ang tawad sa Diyos at magkaroon tayo ng pasya na lalo pa na maging mapagpasalamat, ipadama, ipahayag ang ating pasalamat sa maraming tao. In silence, thank God for people that have been blessings to you. And make a resolve to express your thanksgiving in many ways. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang The Wonder of Thank You. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Nawa po ay napagpala kayo ng programang ito. Hanggang sa muli, magandang araw at mabuhay ang Panginoong Hesus.